So yun, testing natin tong unit ni Sir Archer. Yan, bali yung unit niya is naka-shroud na kulay blue, na naka-carbon fiber tank na 0.48. Tactical siya na adjustable yung folding niya dito. Yan, aftermarket tank. Tapos may sinama siyang scope na LHD 6-24 by 50. Yan. Tapos naset ko rin ito sa zero stop. Nakaset na yan. Yan. So mahaba yung turret nito. Yan. Isa sa pinakamagandang scope na ang Discovery. So naka-shroud siya na carbon fiber. Yung barrel niya is TBBR 22 inches yung haba with silencer. So ang gusto na sir dito is yung slug. Yan, buksan natin tong slug. So ito, yan, 24 grain na slug. Ang output nito is nasa 2.1 na set ko sa mataas. Ang laman niya is 3,000. So ang gusto na sir is slug. So medyo mahal lang to, pero testing natin dun sa 50. Yung targets natin is 50 tsaka 100. Ito. Ito for zeroing to sa barrel indexing. Ito sa 25. Ito sa 50. Tapos ito sa 100. Yan ang problema. Wala akong ngayong scope cam, kasi yung scope cam ko is i-upgrade ni Sidekick scope cam. Hindi na sa cellphone ang gagamitin ko. Bali mag-ship kami sa GoPro. So yun, inaayos pa nun para pag natapos yun yung gagamitin ko. So yung barrel indexing muna ako, tapos iset up ko na yung mga papel doon sa 50 tsaka sa 100. Yun. Tatanong pala, ang standard namin nito sa tactical is 47K. Silver lang siya. Ito kasi is upgraded to. Naka carbon fiber siya na tangke 0.48, tapos upgraded siya sa 22 inches na DVR, tapos naka silencer na threaded with scope, with folding siya na butt. So may konting plate to kasi aftermarket to. So pagbili namin ito is may konting plate talaga to. Yun, nakaset na yan sa MB ngayon. Naset na to sa 900 plus. Yun, 900. Yung gamit ko na slug is 24 grain. Yan. So naset ko na siya sa 900. Na-chrono ko na rin. So testing ko na lang dun sa 25, 50 tsaka sa 100. So yun. Yun, naset ko na siya sa yan yung 25. Yun yung 50. Nasa 103 yan sa rangefinder. Ito 40. Hindi, 52 to. Yan. Kasi yung tinatamaan ng rangefinder ko kanina is ito yung dahon. Yan. Malapit din kasi yung dahon. So advance siya ng konti. So kaya 52 yun. Yung isa sa dulo 103 yards. So testing ko sa slug ang unit ni sir. Yun, nakapag-testing na ako sa 50. Tapos naman siya ma-barrel indexing sa 25. Tapos doon ako sa 50. Nag-testing ako ng iba-ibang MB doon. So yan, ang gamit natin is 24 grain na slug. Kasi ito yung request ni sir, yung slug. Kaya natin sa 50, saka dun sa 100. Walang scope cam kasi yung scope cam inayos pa. So yun, subukan natin dun sa sa 50. Medyo mahangin lang, pero sige lang. Kung ano yung normal niya na tama.
Bali sa isang square na target doon, sa taas meron ng tama 5, sa baba merong 4, tapos sa pinakailalim meron yung 4. So ang tira na to is dito sa right side. Wala kasing scope cam. Medyo malakas to kasi nasa 900 plus ang FPS niya sa 24 grain. So nag-adjust lang ako ng power. Dalawa. Yun. Medyo malaking groupings niya sa 50. Adjust pa ng konti. Turn natin ulit sa 50. Yun. 4. 5. Pwede na sa 50. Saka. Mahangin lang, mahangin. Yun. So 50. 6 shots. Pwede na. So doon tayo sa 100 yards. Doon, subukan natin kung anong grouping ito sa 100. So, ganun pa rin. 5 shots doon sa 100 yards. Pero tingnan ko muna kung saan yung impact nito. So wala pa tong tama yung target na blue. Wala pa tong tama kahit isa. So kung meron man mamaya, testing ko muna kung saan yung impact na to. Malayo, hindi ko alam kung saan yung impact. Ilalim. Nasa number 3. So malalim siya. Ayun. Nasa 3 pala siya sa ilalim. So ang tama niya, yung target ko na dalawang itim, nasa gitna yung tama niya. Correct nga. So 100. Yun. So sa left side tayo ulit titira. $103 plus. Isa. Yun, 5. Saka. Yun. Yung grouping niya nasa taas lang. Kung hindi bibilangin yung sa ilalim, nasa baka less than 1 and 1/2 siguro. Baka less than 2 inch siguro. Pero tingnan natin doon. Kasi yung sabi nila, yung BBB daw, hindi pwede sa slug. So tingnan natin doon yung tsura niya, ng tama niya. Para ma-confirm natin kung yung 22 inches ba kung pwede sa slug.
pwede na kahit paano sa slug sa 50 sa 100. So yun, punta natin doon. Walang cut yan para makita ninyo. Dalan tayo doon sa pilapil. Yan, hindi natin i-cut yan para kung anong tama doon. Makita nyo talaga. Yan. Yun, ang target natin sa 25, 50, tsaka sa 100. Yan. DBB lang yan. DBBR. Yan yung ano niya, indexing niya. Kanina yung ito yung dot na to nandito, inikot ko siya buong ikot. Nasa gitna yan, dito sa gitna. So inikot siya hanggang dito. Yan. Bago siya matuwid sa barrel indexing. So yun, punta natin dun. Yan. Kahit pilapil yung daan para masabi na wala talagang cut. Wala kasi akong scope cam kaya kailangan talaga na may patunay ito na nasa 50 yung target natin. So nag-zero lang ako sa 25. Yan. Depende na kay sir mamaya kung depende na kay sir kung saan niya isi-zero sa 50. Pwede rin. Yan. Actually 52 ito, 52 yards. Dahil yung pilapil na to, ito 50 upper 49.8 yata to. Itong pilapil na to. Diyan ko nilalagay yung target 49 plus. So dito 52 na siya. Pwede na pala. Yan o. Ito yung mga testing ko kanina. Yan. Iba-ibang MB. So yung last ko na set up sa MB niya, yun yung sabi ng pinaputok dun sa 100 yun. So ito, pasok pa sa piso yung 5. Slug yung gamit 900 plus yung MB. Ito sa ilalim lang. So yan yung 50. 52. Oop, oop. Punta sa 100. Ang sabi nila kasi ang DBBR daw hindi pwede sa slug kasi brass, tapos madaling mapudpud yung yung groove kasi nga brass. So pwede siya mga ilang taon pa, abutin pa ng 20 years mahigit. Yung iba nga ano pa ilang taon na hindi pa na pupudpud yung mga yung groove nila. So ito yung testing ko na, ito yung hinahanap ko pa lang yung aim point ko. Yan. So nag-zero ako, binaba ko yung turret ng scope ni sir. So ito yung aim point ko. Yan. Sa itong panang naka-bubbles to yan. Ito naka-bubbles to sa taas. Dito ako nag-aim point, hindi ako nag-aim point dito. So ito yung aim point ko. Ito yung tama niya. Ito yung hindi ko alam kung ano to, basta dito siya tumama. So less than mga 1 and 1/2 inches itong limang to. Yan. Around 1 and 1/2 talaga yung 5. DBBR, tapos slug na 24 grain yung gamit ko sa 100. So yung target, yung doon ako nakapwesto. Yan, layo niya. Yan. Kaya talagang yan yung tama niya. Pag ganito kalaki yung targets mo, halimbawa nasa 3 inches, tatama ka talaga.
sa 100 yards. Yun. Balik tayo dun. Yung tama niya ng unit ni Sir Archer Kalakar sa 50 yards. Yan. Ito yung mga testing ko na nauna, 5-5. Ito yung aim point ko. Yan, 5. Ito, second test yata to. Yan. Malaki sa piso. Ito, nasa 930 MB nito. Yan. Tapos ito, testing ko rin kanina. Yan. So yung last ko na testing, bago ko na testing dun sa 100 yards, is ito. 6 shots to. Ito, 2 to. Ito, pumailalim. Pero ang aim point ko is itong black sa taas. Yan. So yung 5, pasok naman siya yung 5 sa piso. Meron lang isa talaga na minsan talaga meron flyer. So given na yan. Ngayon sa 100, tingnan natin. Yan. Ito yung mga hinahanap ko lang yung aim point ko kanina kung saan yung impact. Meron sa ilalim, meron sa gilid. So nung nakita ko na kung saan yung tumatama, nag-adjust ako sa scope yan, makikita nyo sa scope, talagang naka-full yan. Wala na yan, halos wala na. So, ibig sabihin dyan, nasa 100 yan. Pero pwede pa na siya ito ma-adjust. Ibabalik ko lang siya sa zero stop niya. Yan, mga zero stop na yan. Pwede na siya ma-adjust sa loob kung gusto niya. Meron dyan adjustment sa loob pag tinanggal itong 4 na screw. Pag tanggal mo yan, pwede mo siya ma-adjust yung zero stop kung saan mo gusto. Ano? Ito yung sinama na sir na scope sa order niya. Kung sa hunting, pwede rin sa sa laro, napakaganda. Talagang magandang scope to na klase. Yun, ang groupings niya sa 100 yards. Ito, 6 shots. Ito yung aim point ko sa taas. Itong bubble na to. Yan, ito yung aim point ko. Hindi ito. Ito yung aim point ko kasi hinabo ko siya sa gitna. Kaya ako nag-adjust dito sa turret niya. So, yung tama niya kasi sobrang lalim. So, hinabo ko siya hanggang dito. So, ito, 6 shots to. Ito ang isa pumailalim. Ito yung piso. Try natin. Yan, mga around 1 and 1/2 inches sa 100 yards. 5 yung 5 inches yung isa nasa ilalim. Pag sinama mo siya, nasa 2 inches siguro. Ganun. So, pagka ganito kalaki yung target mo, or yung lata ng sardinas, pasok na yan sa loob. Yan. Tatama ka talaga pagka ganito yung targets mo. Sa 103 yards. Ito 52, yung 50. Ito 52 yards. Ito 103 yards. So yun, so nagsasabi na yung DBB hindi raw pwede sa slug. So ito na yung patunay na pwede. Tatama ka talaga sa target mo pagka ganito yung kalaki yung target mo. 2 inches. So depende lang to sa setup. Kasi yung setup niya medyo malakas to. Output niya nasa 2.1. Nagpa-customize sa akin ng output. Naka-blur. Yan. 2.1 yung output niya. Medyo mahirap na siya habulin. Pero nakuha ko naman. Solid. Pagka ganito yung tama niya sa 100 yards, talagang kahit na buong araw ka mag-hunting nito, tatama ka. Yan, walang cut dun sa dulo. Yan.